Shalom po sa inyong lahat. Ito po si Father John sa ating palatuntunang Word Made Flesh. Siguro po napapansin nyo na mayroong pagbabago sa ating set, yung mismong kulay hong suot ni Father. Bakit? Tayo ngayon nasa isang bagong panahon sa Eklesiya. Isa hong paghahanda, kung kaya ang kulay dito ay purple, paghahanda ho ito para sa Pasko ng muling pagkabuhay. At bilang paghahanda, nandito po tayo sa panahon ito ng Kwaresma. 40 days, 40, ng paghahanda para sa kapaskuhan ng muling pagkabuhay. Isa ho itong napaka-importanting at napaka-tatag at napakalakas na panahon sa Eklesiya. Sana ho samantalahin natin ito. Ang mga salita ho ng Diyos ay tiyak na tutulong sa atin upang talagang pumasok tayo sa diwa nitong panahon ito ng Kwaresma. Mga pagpapakasakit na ating babalikatin para talagang madalisay tayo, malinis tayo at mapalapit ng mas lalo sa Panginoon. Yun ho ang layunin ng panahon ito ng Kwaresma. Kung kaya sana itong ating palatuntunang Word Made Flesh ay makatulong sa inyo doon. Kung kaya binabati ko kayo lahat ng mga sumusubaybay sa ating palatuntunan, mga magulang, mga anak, mga kasambahay, lalo na po yung mga dinadalang hirap. Alay niyo ho ito sa Panginoon para din sa ikatataguyod nitong ating programang Word Made Flesh. At kayo po mga kapatid ko sa kaparian, yung po mga diakono, yung mga lay evangelist, mga catechists, yung mga religious seminarista, sana ho'y talagang kapulutan ninyo ng mga gagamit ninyo ito para sa pagpalaganap ng salita ng Diyos. Kung kaya saan po kayo naroon, anong po ang inyong kalagayan, maging pagpapalanawa itong ating palatuntunan ito sa inyo. Kung kaya po, shalom sa inyong lahat. Word Made Flesh is glad to invite you to attend the Bible study lessons with Father June Lingad, SDB, every Tuesday at St. John Bosco Parish Church, Makati City from 7:30 until 9:30 p.m. At Quiapo Church every Wednesday from 7:30 to 9 o'clock p.m. And every second and fourth Thursday of the month at VMI School Ayala Alabang from 7:30 to 9:30 p.m. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay at gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Sumagot ang babae, "Maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon." Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, "Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay." Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Doon nila nalamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan.
Ang ating unang pagbasa ay hango sa unang-unang aklat ng Biblia, ang Genesis. Genesis ho, ibig sabihin kapanganakan o kaya pagsisimula. Parang ganun po. Dito po sa ating pagbasa, nagsisimula po tayo sa chapter 2, verse 7 hanggang 9, tapos chapter 3. Ano nga ba nangyayari dito sa mga kabanatang ito? Yun yung una at ikalawang kabanata, chapters 1 and 2 ng Genesis, ay nagsasalaysay kung paano nilikha ng Diyos ang sangnilikha, ang sangkalupaan, ang lahat po ng created reality. Tapos ang pinakasukudulan ng kanyang paglikha ay yung paglikha niya ng tao. Ang pinakadakilang nilikha niyang ganyan, na magiging sentro talaga nung kanyang ginagawang paglilikhang iyon, at kung kanino ipagkakatiwala niya ang pangangasiwa sa lahat ng mga nilikha niya. Brothers and sisters, yun ang chapters 1 and 2. Sa chapter 3 ho, papasok ang isang napakalagim na pangyayari. Ano yon? Yung kasalanan. Paano nangyari yung pagpasok na yun ng kasalanan? Ganito ho, yung sinasalaysay sa atin ng Genesis chapter 2 verse 7 hanggang 9. And so, ayun, nilikha ng Diyos ang tao, mula sa putik. Tapos, pagkatapos siyang likhain yung taong yun, kanyang hinipan sa kanyang mga ilong yung hininga ng buhay. Ang ganda ho nung pagkakasalaysay na yun, no? Ibig sabihin, yung buhay na nasa tao ay galing talaga sa Diyos. Kung kaya nga, naging buhay siyang nilalang. Brothers and sisters, dito ho nag-uumpisa yung yung katotohanan ng sinasaad sa ating lengguwahe mismo bilang mga Pilipino. Hiram sa Diyos ang ating buhay. At ang ganda-ganda ng pagkakasabi, pagka namatay yung tao, sinasabi, binawian siya ng buhay. Yes, kasi hiram sa Diyos ang ating buhay. Nandito ho yung umpisa nun sa chapter 2 verse 7 ng Genesis. Ang nangyari, nilang ng Diyos yung tao, no? Saan niya ilalagay itong taong ito? Nagtanim ngayon ng Diyos ng isang hardin sa Eden. Eden ho, sa Hebreo, ibig sabihin the east, yung silangan. At doon niya ilalagay yung taong kanyang nilalang. At doon sa hardin na yun, makikita doon ng napakaraming iba't ibang mga uri ng punong kahoy. At magaganda ho sila. Doon ho sa gitna, nandun ho yung puno ng buhay, the tree of life. At nandun din naman yung puno ng karunungan, ng kaalaman, ng mabutit, ng masama. Brothers and sisters, medyo importante ho yung sinasabi dito. Nandun ho yung puno sa gitna ng hardin na yon. Maraming puno sa paligid, pero nandun sa kalagitnaan, kitang-kita mo, hindi ito ordinaryong mga puno, kasi itong puno ng buhay. Tapos may isa pang puno ng kaalaman, ng mabutit, ng masama. Ano nga ba ibig sabihin nung puno ng buhay na yon? Nagsasalaysay ho yun na talagang doon nagmumula ang pag-iral, ang buhay, mayroong kahulugan nyo na kaugnayan nyo sa Diyos pagdating ng chapter 3. Yung tree of knowledge and good and evil. Good and evil ho, good or bad, yun ho yung dalawang limitasyon, hindi ba? Limits, hindi limitasyon, kundi yung limit ho, yung hangganan, mabuti, masama. Ganun ho yun. The two opposite sides. Ano po? Sa Hebreo ho, pagka binanggit yung dalawang dulo, ang ibig sabihin nun, ibig niyang tukuyin ng lahat ng naroon. Yung simula hanggang dulo at yung nasa gitna. In other words, good and bad, ibig sabihin nun, lahat. Kasi yung mga bagay-bagay ay mabuti o masama. Pagka binanggit yun sa Hebreo, ibig sabihin, lahat yun, yung mga bagay na yun. Lahat ng mga bagay. Tulad doon pa kapag sinabi sa Salmo ho, Lord, you know when I sit and when I stand. Ano ba yung sitting and standing? Actions. Sa mga tuwid ho, ang sinasabi doon, Lord, you know all my actions. Ganun ho yun. And so, itong knowledge of good and evil, ibig sabihin, knowledge ng lahat ng bagay. Brothers and sisters, tingnan nyo
Sino nga ba ang nakaalam ng lahat ng bagay? Wala nang iba kundi ang Diyos. Kanino nga ba nagmumula ang buhay? Mula sa Diyos. O ngayon may tuksong darating dito sa mga nilalang ng Diyos na ito. Ayun yung chapter 3. Nandun yung serpent, most cunning of all the animals. Talaga namang itong ahas na ito, ang descriptions dito ay siyang pinakatuso sa lahat ng mga hayop na nilalang ng Diyos. Medyo may katotohanan yun. Yung serpent talaga, marunong siguro yung nanonood sa inyo ng Animal Planet, alam niya yung kilos ng serpent, Anyway, the point is, yung serpent na yun ay kumakatawan sa isang nilalang ng Diyos dito. Kasi nagsasalita itong serpent na ito. Serpent, hindi nagsasalita, Pero dito ginagawang na magsalita itong serpent. And so, ayan the serpent asked the woman. Okay? Talaga bang pinagbawalan kayo ng Diyos na kumain ng mga puno, ng mga bunga doon sa mga puno? Sabi ng babae, hindi naman pinagbawal lahat. Ang pinagbawal, yung nandun sa gitna, yung the fruit of the tree in the middle of the garden. Yun ang sabi sa amin, huwag namin kakanin yun kasi pagka kinain namin yun, mamatay kami. Hipuin man lang namin, mamatay kami. Ayun ang sabi nung babae dun sa serpent kasi nagtatanong kung talagang pinagbawalan sila. Brothers and sisters, ano sasabihin ng Diablo tungkol dito? Kasi ang sabi ng serpent, hindi kayo mamatay, hindi. Tingnan niyo ang sabi ng Diyos, mamatay kayo. Ito naman kinokontradict niya yung sinabi ng Diyos. Parang mas marunong pa siya sa Diyos. No, sabi ng ganyan niya. Alam ng Diyos sa pagka hinipo niyo kinain niyo yung bunga noong punong yun ng buhay, talaga mabubuksan ang mga mata niyo, maging tulad kayo ng Diyos, mga Diyos. Malalaman ninyo kung ano mabuti at kung ano masama. Friends and sisters, importante yung sinasabi dito ng Diablo. Yung sinabi niya, you will be like gods who know what is good and what is bad. Yung Diyos ang nakapagpapasya kung ano mabuti, kung ano masama. Hindi yun ang pasya ang papel ng tao. Dito sinasabi ng Diablo, magiging tagapagpasya kayo talaga. Friends and sisters, nakita niyo ito? Tinutukso yung babae naman papatukso, at tutuksohin ng babae yung lalaki matutukso, magkakasala sila. Magkakasala sila. Brothers and sisters, ano nangyari dito sa tagpong ito? Nagkatotoo yung sasabihin ni Jesus pagdating ng panahon. Sa John chapter 8 verse 44. Sasabihin doon ni Jesus, ang Diablo, mamamatay tao na mula pa nung umpisa. Nakita natin dito, papatayin itong ating babae at yung lalaki ito pagdating ng panahon. Paparusahan sila at mamamatay sila. Alam natin yung istorya yun, dahil tayo rin na yun ang sasapitin natin. Dahil dito sa pagkakasalang ito, yung kamatayan magiging parusa, dito. Francis, totoo yung sinabi ni Jesus. Ang Diablo, mamamatay tao na mula pa sa umpisa. Kung siya ay puspos ng kasinungalingan, pag nagsasabi siya ng kasinungalingan, talagang tapat siya sa kanyang sarili. Bakit? Siyang ama ng lahat ng kasinungalingan. Dito nakita natin, nagpaloko ang ating mga magulang doon sa sinasabi ng Diablo na hindi naman totoo. Importante na maintindihan natin itong pangyaring to. Pero sa mga pagbasa natin, makikita natin, mas mauunawaan natin to pag dumating tayo dun sa Ebanghelyo, kung saan makikita natin yung pagsubok ni Jesus. Kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito,
lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi ituturing na kasalanan. Gayunman, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Si Adan ay anyo ng isang darating. Subalit magkaiba ang dalawang ito dahil ang libreng kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoong maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Ngunit ang kagandahang loob ng Diyos ay mas dakila. Gayon din ang kanyang libreng kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao, si Hesukristo. Ang kaloob na ito ay higit na di hamak kaysa sa ibinunga ng pagsuway ni Adan, sapagkat hatol na kaparusahan ang idinulot matapos na magawa ang isang pagsuway. Subalit, kaloob na nagpapawalang sala naman ang idinulot matapos magawa ang maraming pagsuway. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit, sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. At kung paanong ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat kung ang lahat ay naging makasalanan dahil sa pagsuway ng isang tao, ang lahat ay mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isa ring tao. Dito po sa ikalawang pagbasa natin, tayo po nakikinig kay San Pablo sa kanyang napaka-importanting sulatin. Ito po yung kanyang sulat sa mga taga-Roma. Romans, the letter to the Romans is a terrific theological treatise, kung tutusin. At nandito po tayo sa chapter 5, kung saan tatalakayin niya yun hong narinig natin sa unang pagbasa. Ano nga ba nangyari sa unang pagbasa? Sa pamamagitan ng pagkakasala ng tao, pumasok ang ang kamatayan. Ayun ang sinasabi niya sa atin. Therefore, sabi niya ganyan, just as through one person, sin entered the world, and through sin, death, and thus death came to all, inasmuch as all sinned. Ganun mo yun. Yun ang karantuhanan nun. Sa pamamagitan ng pagkakasala ng isang tao, pumasok ang kamatayan. Kaya nga, dahil sa pagkakasalang yun, lahat mamamatay. I mean, Francis, nga pala, importante yung maintindihan, yung kamatayan ho, parte ng buhay yun eh. Kasi ho, ang tao, nilikha ng Diyos, na ganyan. Yun ang marupok. Will not last forever. I mean, can you imagine? Alam mo natin, yung katawan natin, sa umpisa, ang lakas-lakas natin, lalo na sa katayugan ng ating kabataan, something like that, really, we are so full of energy and whatnot. Pero habang tumatanda ka, humihina ka at humihina, Kahit na wala kang sakit, sabi nga nila, sa Latin ho, ipsa senectus morbus, Kahit na wala kang sakit, yung katandaan mo, sakit na rin yun. Walang gamot dun, etc. I mean, humihina ka ng humihina. What can you do, It's like that. Man is created with that kind of materiality. And so, ayun. Yung kamatayan ho sa mga tuwid, talagang parte ng buhay natin. Para hubang isang bulaklak, ang ganda-ganda, pero bukas makalawa, lanta na. Tulad doon na isang awit, ang ganda-ganda, lalo na yung pag-awit ng isang mga awit na ang galing-galing, ay ang ganda-ganda ng awit na yon. Pero magtatapos din yun. Ay, yun ang katunayan, ang buhay ay parang isang awit lamang na may simula at may katapusan. That's it, Yung kamatayan, parte ng buhay. Kaya lang, pagkatapos kung nagkasala yung tao, yung kamatayang yun, hindi niya na maintindihan. Kinatatakutan pa nga eh. Hindi niya na makita kung anong papel ng kamatayang yun sa buhay niya.
Kung kaya ayaw na ayaw pag-usapan ng tao ang kamatayan, ayaw na ayaw niya maisip yun, etc. As much as possible, wag dumating yun. Well, tingnan nyo, yun ho ang nangyari. Yung kamatayan na normal, natural bahagi ng buhay, ay pagkatapos ng kamatayan, magiging talagang parusa. Brothers and sisters, yun ay nangyari dahil nga sa pagkakasala ng isang tao. Pero ang maganda ho nito, salamat naman sa Panginoong Jesus. Verse 17 ho. Kung sa pamamagitan ng kasalanan ng isang tao, pumasok ang kamatayan na nag-ahari, sa pamamagitan ng isang taong yun, ay nako, higit-higit pa ho yung tatamuhin natin. How much more, sabi niya, will those receive abundance of grace and the gift of justification, through one person, and that is Jesus Christ. Pero siya nakita niyo yun, hinahambing ho dito si Adan, yung unang taong yun, na sa pamamagitan ng kanyang pagkakasala, pumasok ang kamatayan, hindi lang para sa kanya, kundi para sa katauhan. Hinahambing ho siya dito sa mangyayari pag dumating ho itong personang ito, si Yesu Kristo. Sa pamamagitan ho niya, talaga namang labis-labis yung mangyayari sa tao. Hindi lang niya panunumbalikin yung dati, para bang ni-repair niya yung nawasak o nabasag. Hindi lang ganoon. Talagang ngayon, magiging brand new yun. A lot better than what it was before. Yun nga ho How much more, sabi niya ganyan, will those who receive the abundance of grace and of the gift of the justification come to reign in light through that one person, Jesus Christ. Yun ang pinagpapasalamat natin sa Diyos, mga kapatid, na sa magitan, nitong Panginoong Jesus na ito, hindi lang napatawad ang ating mga sala, napanumbalik ang ating buhay, hindi lang ho yun, talagang binayaan pa tayo ng buhay Diyos. Kasi sina Eva at si Adan wala pa sila ng buhay Diyos na yun. Binahagi na sila ng buhay at pinangakuan sila, kung magiging tapat sila, talagang mabubuhay sila sa piling ng Diyos. Mababahagi na sila ng buhay Diyos na yun. Yung eternal life na yun. Wala pa yun sa kanila. Nung dumating si Jesus, nung pinatawad ang kasalanan, hindi lang tayo binigyan ng buhay, mabubuhay tayo uli. Hindi. Kundi magkakaroon tayo ng buhay Diyos. Bakit? Kasi nabigyan tayo ng biyaya, yung grace yung yun, in abundance, Talagang naging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Diyos. Salamat sa pagliligtas ni Jesus. Hindi lang yun, na-justify tayo, justification. Ibig sabihin, na we were put aright with God. Hindi tayo karapat-dapat nung hindi natin kaya yon. Pero yun ang ginaging handog ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Paano nangyari yon? Dahil naging masunurin, naging masunurin itong si Jesus na ito. Kung kaya nga dahil sa kanyang pagiging masunurin sa bandang dulo ng ating pagbasa, verse 19, ay lahat naman, napakarami ang naging matuwid. Tayo ho yun. Sa pamamagitan ni Jesus, na sumunod sa kanyang ama, kahit na mapait yun hanggang sa kamatayan sa krus, ay panumbalik niya sa atin, yung katuwiran sa harapan ng Diyos. Binayayaan tayo ng Panginoon. Nagpapasalamat po tayo doon. Ito ho ang handog ng Diyos sa atin, si Jesus, ating tagapagligtas. Shalom to you all. This is Father June Lingad, the Salesian of Don Bosco here at Word Made Flesh. I'm very happy to share with you the fact that God has seen us through 3 years in this programming. And if you feel you have been blessed in one way or another, do help us continue this program. Support us financially. And if you want to do that, please know that our Word Made Flesh Foundation Incorporated account in the Bank of Philippine Islands, current account, is numbered 0011-165362. Our dollar account, FCDU, account number 0014151206, with a SWIFT address as BOPIPHMM. In that way, you are partnering with God's Word, with the Word made flesh, and we will be able to really and truthfully say at the end of our program, through you, God has brought this program about. This program is brought to you by God, the Word made flesh, in
indeed, God is our sponsor. And that's very beautiful. And so I like to thank you on behalf of the Word Made Flesh Foundation Incorporated. Anywhere you are, shalom to you all. Sumainyo ang Panginoon. Magandang balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ang Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito, ay dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi niya sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, aalalayan kanila, upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy pinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang mga kayamanan ng mga ito. Sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ito mga kapatid, na magandang balita ng ating kaligtasan. Ito po sa unang-unang linggong ito ng Quaresma, First Sunday of Lent, ay ipinlalagay sa ating harapan ang larawan ng Panginoong Jesus na sinusubok. Medyo hindi ho masyadong angkop yung salitang tinutukso. Kasi ang Diablo, alam niya ho kung sino, o kilala niya kung sino si Jesus. Si Jesus ay Diyos. In fact, yun ang sasabihin nila, "You are the Holy One of God." You know? Kung kaya, bilang Diyos, hindi lang pwedeng tuksohin. Pero pwede lang subukin, you know, bilang tao. Kung kaya, ano nangyari? Dito sa chapter 4 na ho tayo, no? Chapter 4, verse 1 to 11 yung binasa natin. Bago at dumating dito sa chapter 4, nandun muna yung chapter 3, yung dulo ho ng chapter 3. Pagkatapos binyagan ni Jesus. At umahon na siyang ganyan, pumanahog ang Espiritu Santo sa kanya sa anyong kalapati. Tapos, nagsalita ang Diyos mula sa kalangitan. At napaka-importante ho na sinabi sa kanya. Ang sabi ho "This is my beloved Son, with whom I'm well pleased." Ito ang minamahal kong anak, lubos ko siyang kinulugdan. Ayun ho yung Matthew chapter 3 verse 17. Kung pupuntahan ho natin yung Mark chapter 1 verse 11, yun din ho yung tagpo, binyag ni Jesus. Kaya lang ho, ang may pagkakaiba ng konti, yung sinabi ng tinig mula doon sa kalangitan. Dito kay Mateo, "This is my beloved Son." Ito ang aking anak na minamahal. Doon ho kay San Marcos, chapter 1, verse 11, "Ikaw ang aking minamahal na anak, lubos kitang kinulugdan." Francis, I like us to understand, doon ho sa pangungusap na yon, may dalawang bagay na naintindihan si Jesus tungkol sa kanyang sarili. Naintindihan ni Jesus. Nagkaroon siya ng mas malalim na kamalayan tungkol sa kanyang sarili. Dalawang punto ho. Francis, siguro kung nagugulat kayo nung sinasabi ni Father June na natutunan ni Jesus yun. Nagkaroon siya ng mas malalim na kamalayan. He had two deep realizations about himself. Paano mangyayari yun?
Di ba Diyos siya? Oo, Diyos yung totoo at tao namang siyang totoo. Bilang Diyos, alam niya na yun. Pero bilang tao, kailangan niyang matuto. Kailangan niyang matuklasan ang mga katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Friends and sisters, more or less like us, you know? Sa atin ng binyag, tayo naging mga mahal na anak ng Diyos. No doubt. Mga mahal na mga anak ng Diyos, kapatid at kaibigan ng anak ng Diyos si Jesus, at buhay na templo ng Espiritu Santo. Ang dami yung mga kahiwagaang nangyari nung tayo binyagan. Friends and sisters, naintindihan ba natin lahat yun? Chances are, we're still growing, or we should grow in our understanding of that. We should come to a deep realization of what it means for us. Yun nga ho, dahil tao tayo. We don't have that kind of instantaneous, insight into things, unlike the angels. I mean, they can know instantaneously truths or something like that. We got to discuss it to, discursive method, and hanggang maintindihan nating lubusan, it takes some time. Si Jesus din kailangan niyang matutunan ang mga bagay-bagay. Ayun nga doon sa binyag niya, may narinig siyang napaka-importante. You are my beloved son, with you I'm well pleased. Meron ho siyang naintindihan doon. Two things. Number one, sino siya? He is the Son, the beloved one. Napaka-importante yun para kay Jesus doon. Naintindihan niya kung sino siya. Hindi lang yun. Naintindihan ni Jesus in a deeper level kung ano siya. What is He? Doon sa narinig niyang, ikaw ang lubos kong kinalugdan. Naintindihan ni Jesus doon na siya ang Mesyas na magdurusa. Siguro natin niya, Father, paano niya naintindihan yun mula in whom I'm well pleased? Naintindihan niya siya ang Mesyas na magdurusa. Brothers and sisters, with whom I'm well pleased, galing ho yung kay Isaías chapter 42, verse 1. Yun mga Hudyo, please remember, alam nila ang Biblia nila. From infancy, yun ang sabi sa atin ni St. Paul, 2 Timothy chapter 3, verse 14. Doon ho sinasabi na ang isang Hudyo knows his scriptures from infancy, mula sa kanyang kamusmusan, na nasasagap na nila ang banal na kasulatan kasi siguro mga nanay nila kinakantahan sila, ng mga salmo or something that way, Anyway, friends and sisters, what I'm saying is si Jesus ho, tulad ng ibang mga Hudyo, alam ho nila yung mga prophecy, especially about the Messiah. They tended to memorize that. And so when they hear something, they can recall where it comes from. Parang bang, hindi ba, pag sa mga contest sa television or something, name the tune. Parang ganyan. He gives you 1, 2, or 3 notes na ganyan. Ay, nako, mahulaan mo na kung ano yung awit na yun, di ba? Just like you, for example, brothers and sisters, just like you. Let's try it. I'll give you 2 words. Let's see if you can continue it. O sige, ibon man, natural, ibon man, may layang lumipad, kulungin mo may... Yung nga ho, alam na kasi natin yung song na yon. Ito ho ding, Isaiah 42, yun ho yung first song of the servant of Yahweh. There are 4 songs like that. They tended to memorize those songs. Kung kaya nung narinig ni Jesus, you in whom I'm well pleased, galing ho ito sa Isaiah chapter 42 verse 1. Yung Isaiah chapter 2 verse 1 na yun ay tungkol sa lingkod ni Yahweh na magdurusa para mapanumbalik ang bayan ng Diyos sa kanilang Panginoon. Naintindihan ho for example, for the Christian church, naintindihan ho niya yung 4 na mga awit na ito ng servant na patungkol kay Jesus. In fact, pagka Holy Week ho, babasahin ho natin na awitin yun sa simbahan on Palm Sunday, tapos Monday in Holy Week, Tuesday in Holy Week, Wednesday in Holy Week, at yung Good Friday. Father, akala ko ba 4 lang yun, ba't 5 araw yun? Kasi yung Palm Sunday tsaka yung Holy Wednesday, parehong song ang ating babasahin doon. The 3rd song of the servant of Yahweh. Anyway, brothers and sisters, ang gusto ko sabihin, naintindihan ni Jesus yung 2 bagay na yun. Sino siya? Ano siya? Ano nangyari ngayon? Dito ho sa tagpong ito ng pagsubok kay Jesus, susubukin ho talaga ng Diablo kung talagang pangangatawanan ni Jesus, yung kanyang pagiging anak ng Diyos at pagiging Mesyas na magdurusa. O ano nangyari? Ayun, pinamunuan ng Espiritu Santo si Jesus sa disyerto. Doon siya susubukin ng Diablo. Ano nangyari? Nag-ayuno si Jesus ng 40 araw, 40 gabi.
Brothers and sisters, 40 araw, 40 gabi, hindi ibig sabihin 39 plus 1 days and nights. Hindi ho ganon. Ibig ho sabihin lang ng 40 araw, mahabang panahon. Para ba sa Tagalog, siyam-siyam, you know? Yung siyam-siyam, hindi naman 9 and 9, no? Hindi ganon yon, mahabang panahon. Brothers and sisters, nagutom siya. At ito ho ang kasangkapanin ng diablo. Susubukin siya ng diablo dito. Pagkakataon na ng diablo na talagang makita niya kung pangangatawan ni Jesus yung kanyang naging mga malalim na kamalayan doon sa kanyang binyag. Kung kaya tingnan niyo yung bungad ng diablo dito, if you are the Son of God, tingnan niyo, pinupuntos kagad yung kanyang realization, yung kanyang kamalayan na siya nga anak ng Diyos na minamahal. At dito pinagdududa na siya, if you are the Son of God. Tapos sabi sa kanya, command these stones, iutos mo sa mga batong ito na maging tinapay sila. Ano ba ang ibig sabihin nun? Sinusubok si Jesus ng diablo na hindi niya kailangan magdusa. Gumawa lang siya ng himala yung mga tao susunod sa kanya. You know? Brothers and sisters, ang sasagot dito ni Jesus, teka, you know? Anak ako ng Diyos at alam ko yun. At dahil anak niya ako, maging masunod ako sa kanya. Tungkol dun sa paggawa ng himala, hindi ko gagawin yun. Hindi ko iiwasan yung pagdurusan dapat ko sapitin. Bakit? Hindi naman ako social worker. Redeemer ako. You know? Kung kaya, nasusulat, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi mula sa bawat salita na nagbubuhat sa bibig ng kanyang Diyos. Sinisitas ho dito ni Jesus ang banal na kasulatan. Tapos, sa verse 5, dadalhin ng diablo itong si Jesus sa banal na syudad, sa banal na syudad ng Jerusalem. At patatayuin ho doon syudad sa taluktok ng templo. At sasabihin sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, tignan nyo, sinusubok uli yung kanyang pagiging anak ng Diyos, magpatihulog ka. Bakit? Nasusulat. O tignan nyo itong diablo gumagamit ng kasulatan. You know? Ipag-uutos sa kanyang mga anghel na talagang kalangain ka, hindi nga pahintulutan na mabagok yung paa dun sa mga bato. You know? Tingnan nyo, sinisitas ng diablo yung pangungusap niyo. Most probably from Psalm 91. The point is, itong pangyayaring ito, abay, sasagutin ni Jesus. You know? Sasagutin ni Jesus. Ang sagot niya sa kanya, doon sa diablo, mula din uli sa banal na kasulatan. Huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. You know? You shall not put the Lord your God to the test. Okay? I mean, tignan nyo, salita ng Diyos yung pinanlaban ni Jesus dun sa sinisita sa kanya ng diablo. Kasi mukhang hindi naunawaan ng diablo yung kanyang sinisitas na pangungusap, yung konteksto nun. The point is, brothers and sisters, dadali naman ngayon ng diablo si Jesus sa isang mataas na bundok. Pagkahunado kayo sa Jerusalem, makikita nyo bundok ho sa paligid noon. Sa may bandang eastern side noon. You know? At doon sa itaas na iyon, pinakita niya ang karangyaan, ang kaluwalhatian ng mga kaharian sa paligid. At ang sabi niya, lahat ng ito ay akin. You know, sabi niya ganyan. At ibibigay ko sa iyo ito kung magpapatira ka sa akin. You know? Brothers and sisters, may pinapangako itong diablong ito kay Jesus. Kung talagang sasambihin niya ang diablong nandiyan. Ang sabi ni Jesus, get away, Satan, you know? Lumayo ka sa akin, Satanas. Nasusulat, sabi niya ngayon, ang Panginoong iyong Diyos, ang siya mong sasambahin, siya lamang iyong paglilingkuran. Galing ho uli yun sa salita ng Diyos. Deuteronomy chapter 6, verse 13. Friends, sisters, tingnan niyo itong nangyayari dito. Sinusubok si Jesus tungkol sa kanyang pagiging anak ng Diyos at pagiging Mesyas na magdurusa. Hindi ka na kailangan magdusa pa. Kung talagang anak ka ng Diyos, hindi ka na kailangan magdusa pa. Basta sambahin mo lang ako, makipagsabwatan ka sa akin, ibibigay ko sa iyo itong mga taong ito. Brothers and sisters, can you imagine what happens? Kapag ginawa ni Jesus yun, hindi niya maliligtas yung mga taong yun. Magiging kampon yun ng diablo. Tulad niya, kasi sumasamba na siya sa diablo. Of course, hindi niya gagawin yun. Isang bagay na dapat natin maintindihan dito, susubukin at susubukin si Jesus sang-ayon sa kanyang pagiging anak ng Diyos, pagiging Mesyas. Sa makatuwid, kung sino siya, kung ano siya. Ganun na ganun din po tayo, mga kapatid. Susubukin at susubukin tayo ng diablo sang-ayon sa ating pagiging mga anak ng Diyos at sa ating misyon na maging Kristo. Kristo ho, Mesyas, parehong ibig sabihin nun.
pinahiran langis. Oo, susubukin tayo ng Diablo sa ating pagiging Kristiyano, mga anak ng Diyos. Titignan niya kung talagang magiging tapat tayo dito sa pagiging mga anak natin ng Diyos. O talagang kakailangan natin yon at gagawin natin ng masama, hindi tulad ng isang anak. At hindi tayo magiging tapat sa ating misyon na maging mga Kristo sa paligid natin. Para bang si Jesus, makakatagpo pa ng ibang mga tao ngayon sa pamamagitan natin. Brothers and sisters, ang ganda-ganda kong hamon nito para sa atin. Ano po? Sana maintindihan natin. The Word Made Flesh Foundation invites you to join a pilgrimage to the Holy Land where Jesus walked on April 3, 2008, with Father June Lingard, SDB, as the pilgrimage chaplain. Father June Lingard is the pilgrimage chaplain. For more information, please contact Father June Lingard, SDB, at 0917-833-0863 or 823-9263, or Tess Di Maculangan at 0918-929-0984 or 892-1858, or Nitz Castro at 0917-629-1851 or 527-3952. Father June, is it good to skip class? Hi, Joaquin. Thank you very much sa iyong tanong. Father June, is it good to skip class? Of course not. bakit ka mag-skip ng class? Tingnan mo, Joaquin, that is a temptation. Isang tukso yun, ng Diablo. Kasi alam ng Diablo, pagka nasa klase ka, malayo ka sa gulo, malayo ka sa pagkakamali. Pagka nasa klase ka, marami ka matututunan na makatutulong sa iyong buhay, Pagka nasa klase ka, talagang tinutupad mo yung tungkulin bilang isang mag-aaral. Sa makatuwid, nagiging tulad ka ni Jesus. Si Jesus na wala nang inibig na gawin, kundi tuparin ang kalooban ng Diyos sa kanyang Ama. Ikaw din sa pagpasok mo sa klase, pag-aaral mo na mabuti, dahil yun ang dapat mong ginagawa, yun ang iyong tungkulin, nagiging tulad ka ni Jesus. Iwasan natin yung pag-iwas sa klase. Wala magagawang maganda yun sa atin. Hindi lang yun, mapapahamak tayo, baka hindi tayo pumasa, bumagsak tayo. Kawawa naman tayo. Kawawa naman lalo ng mga magulang natin. Pinaghihirapan nila pag-aralin tayo, tapos hindi naman tayo papasok sa klase. Of course, mga magulang, itong tanong na ito, importante yung maintindihan niyo rin kasi bakit nagnanais mag-skip ng class yung bata? Siguro may nangaakit sa kanya. You should come to know that. Dapat makipag-ugnayan doon sa mga teachers nila. At tingnan nyo kung doon sa klase, nata-challenge yung bata. Kasi lalo na kung medyo marunong-runong yung bata, tapos wala naman siya napapala doon sa klase. Kahit na hindi siya umaattend, kayang-kaya niya yon. Ibig sabihin, may problema yung pag-aaral niya. Ibig sabihin, hindi siya dapat nandun sa klase niyo. Siguro accelerated siya or something like that. That's a very important thing to see. You don't take that for granted. Father June, what am I gonna do if my parents fight every day? Thank you, Brian, sa iyong tanong. Father June, what am I gonna do if my parents fight every day? Kalungkot naman itong tanong na ito, no? Pero, palagay ko, nangyayari ito. Tinatanong ng isang batang 7 taong gulang. Can you imagine? Brian, pagka ganun nangyayari, pray for your parents. Pray for your parents. Kasi yung kamay mo, ang ikli-ikli, hindi mo maabot yung mga puso nila. Pero ang Diyos, kaya niya abutin yung mga puso nila. At malamang, dahil sa panalangin mo yun, baka hindi lang maintindihan, bakit sila tumitigil, God can do something in answer to your prayers, And parents, can you imagine? Hindi ho imposible na pwedeng magkaroon ng pagkakaiba ng pananaw o conflict yung parents. That's possible,
Pero parents should never fight in front of their children. Come on, you know? Importante ho yun. Dapat nagbibigay tayo ng magandang halimbawa sa ating mga anak. Growing up is not the easiest thing in the world, you know? Kung kaya nga, dapat matulungan sila. Ang hirap-hirap po talagang pagka mayroong mga conflicts, yung mga upheavals dun sa paligid ng bata, na-apektuhan siya masyado. You know, can you imagine? Siguro yung mga parents hindi nila napapansin nyo kasi siguro wala naman sa kanila. Pero children get affected. Tingnan nyo itong tinatanong itong batang ito, 7 years old. Let's try to understand ourselves better, especially for Christian parents. You did not get married to fight. Come on, you know. You got to really reckon with your conflicts. Get some help, you know. Siguro it is high time to think. Are you praying together? You know, kasi a family that prays together stays together. They don't fight together. Something like that. And so, pasalamatan natin ng batang ito nagtatanong ng ganito kasimpleng tanong na you can understand there's a very big history behind it. Father John, is it bad to tease my classmates? Hi Patrick, thank you very much sa question mong ito. Father June, is it bad to tease my classmates? Please remember, merong utos si Jesus. Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. It's a golden rule. Matthew chapter 7 verse 12, you know? Utos yun ni Jesus. Ikaw ba Patrick? Gusto mo bang, ititisin ka nila? You know? Halos mangyak-ngyak ka na, tapos patuloy pa rin silang ganon. I mean, you will feel bad, no? I mean, yung teasing, I think, is to a certain degree lang or something. I mean, katuwaan lang. Pero pagka pinagkakatuwaan ka, you know, medyo mahirap yun, something like that. Hindi dapat sosobra dito sa bagay na ito. I think, basta, huwag mong gagawin sa iba yung ayaw mong gagawin sa iyo. More positively, yung turo ni Jesus ay gawin mo sa kanila yung gusto mong gawin nila sa iyo. Kung gusto mong kakatatuhin ka nila magaling, hindi nila sasaktan yung damdamin. Kasi tease is negative eh. I mean, masama yung dating nun eh. You know? Hindi ka naman ititis sa isang magandang bagay. Hindi naman ganun yun. No? I mean, kung kaya, ikaw Patrick, gusto mo kakatatuhin ka na maganda rin pagtrato mo sa kanila. Teasing is not very nice. The Word Made Flesh Foundation invites you to join a pilgrimage to the Holy Land where Jesus walked on April 3, 2008 with Father Junlingad SDB as the pilgrimage chaplain. Father Junlingad is the pilgrimage chaplain. For more information, please contact Father Junlingad SDB at 0917-833-0863 or 823-9263 or Test de Maculangan at 0918-929-0984 or 892-1858 or Nix Castro at 0917-629-1851 or 527-3952. Po sa ating mga pagbasa dito sa unang-unang linggo sa panahon pong ito na napaka-importante, panahon ng Kwaresma, tayo po'y talagang binibigyan pagkakataon na mapag-isip-isipan yung ating pagiging mga Kristiyano. Ibig sabihin, pagiging mga disipulo, mga tagasunod tayo ni Kristo. Alam ho ni Jesus na darating at darating yung pagsubok sa buhay natin. Natural lang ho yun. Pagka gusto mong masenso, dapat may pagsubok eh. Kung gusto mo makapasa ka sa, from elementary to high school to college to, postgraduate na ganyan, dapat dadaan ka sa pagsubok, yung examinations, hindi ba? It's most natural. I mean, papatunayan natin doon, handa tayo para sa mas maganda pang buhay pagka nagkataon. The point is, dito, yun ang pagbasa natin, yung unang pagbasa from Genesis, umpisa, nilikha ng Diyos ang tao na may magandang, talagang napakagandang plano para sa kanya ang Diyos. Kaya lang, sinira niya yung plano. Paano? Sa magitan ng kasalanan. Napatukso siya.
Please remember, hindi yung diablo ang may kasalanan dyan. Tayo may kasalanan. Sabi nga ni San Agustin, ang diablo parang isang aso, tumatahol-tahol. Pero nakatali siya sa isang pader. Hindi kanya pwedeng makagat kung hindi ka lalapit masyado. That's it. Kung kaya yung tukso hindi pa yung kasalanan, ang kasalanan yung gagawin mo tungkol sa tuksong yon. Tapos, dito sa ikalawang pagbasa, narinig natin na, kung paanong nagkaroon ng kamatayan sa magitan ng pagkakasala ng isang tao, ganun din naman, magkakaroon ng kaligtasan sa magitan ng pagiging masunurin ng isang tao. Dili ba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pero yung nangyari pagkatapos ng pagiging masunurin at kamatayan ni Jesus, ay talagang higit-higit pa na pagpapala kaysa rin sa nawala sa ating mga nagkasalang tao. Bakit? Nabiyayaan tayo ng Diyos, yung biyaya, grace, in abundance, sabi sa atin ni San Pablo. Tapos hindi lang yon, talaga nagkaroon tayo ng justification. Talagang napaging matuwid tayo ni Jesus sa harapan ng Diyos. Ang ganda-gandang bagay noon. Hindi tayo just naturally in front of God. We are supernaturally, we have become His sons and daughters. It's a beautiful thing. Tapos yun sa Ebanghelyo, narinig natin doon kung paano susubukin si Jesus ng Diablo. In the 3 different ways. Brothers and sisters, please always remember, yung 3 pagsubok na yung kay Jesus, samples lang yun na mga pagsubok na makikita natin daranasan ni Jesus sa buong Ebanghelyo. I hope we understand that. They are just samples, Marami pang pagsubok na darating na makikita natin sa daraanan ni Jesus at mapagwawagian niya. Brothers and sisters, dito sa pagsubok niya ito sa ilang, paano niya napagwagian ito? Kasi dapat tayo matuto kung paano niya napagwagian yun. Unang-una sa lahat, nandun ang Espiritu Santo na magpapalakas lagi sa atin tulad ng pinalakas sa si Jesus. Tapos, nandun ang banal na kasulatan. Itong pinag-aaralan natin ito. Nagpapalakas sa ating kalooban, talagang hinuhubog ang ating pag-iisip, ang ating buhay sang-ayon sa mga prinsipyo ng Diyos. At nandun ho yung pagdarasal. Nasa ilang ho si Jesus, nag-aayunot, nagdarasal doon. Kung kaya, hindi tayo magtataka, napalakas siya nung pagkakait na yun sa kanyang sarili, tapos talagang napagwagian niya tuloy ang kalaban niyang kasamaan. Brothers and sisters, yun ho ang istorya din sa atin. Ang Espiritu Santo, dapat malapit na malapit tayo sa Kanya. Humingi tayo ng Kanyang tulong. Ang banal na kasulatan, talagang basahin natin, aralin natin, at talagang isang buhay natin. Hindi tayo mabibigo pag ginawa natin yun. Tapos yung pagdarasal ho natin, pagkakait sa ating sarili. Ito ho yung panahon ng pagkakait sa sarili upang maging mas malakas tayo. Brothers and sisters, ito ho yung mga katotohanan napaalala sa atin dito. Sana ho, maintindihan natin lalo at maisabuhay. Gawin natin panalangin to sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat pong marami sa panapagong panahong ito ng Kwaresma sa Eklesiya, sa church na binibigay niyo sa amin upang talagang bigyan kami ng biyayang mas mapalapit pa sa inyo ng lubusan. Abba, hiniling po namin dampian nyo ng inyong awa, ng inyong biyaya, ang lahat ng mga humihingi sa amin ng panalangin at pinagdarasal namin sa pagkakataong ito. Lalo-lalo na po yung may mga karamdaman, may mga pagsubok, may mga kahirapan, may mga pag-agam yun ang hihina sa kanilang pananampalataya. Sana ho, sa panahon ito lalo ng Kwaresma, palakasin nyo sila. Itinataas din po namin sa inyong lahat ng tumutulong sa amin sa pagsasapatuparan ng aming palatuntunan itong Word Made Flesh, mga gawain namin ito, at yung nagnanais pang tumulong sa amin, pagpalain nyo rin mo sila ng abot-abot. Lahat po ito aming dalangin sa magitan ni Jesucristo kasama ng amin ng Birhen. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong masagana ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating palatuntunang Word Made Flesh. Sana po naging sanhi ito ng inyong kagalakan, ng inyong paglago sa kaalaman sa salita ng Diyos at talaga magpalakas itong programang natin sa inyo. Kung ganun na nangyayari, pagbigay alam niyo sa atin, nandiyan po ang ating mga cell na text number at ang ating email address. Hanggang sa muli po natin pagtatagpo, pagpalain kayo lagi ng Panginoon. Shalom sa inyong lahat. The 6th season of the Word Made Flesh TV show is now available. The 13 episodes contained in one DVD, which explains the readings for Cycle C, Year 1, from First Sunday of Lent to the Lord's Ascension, only for 300 pesos. For more information, please contact Tess de Maculangan at 0918-929-0984 or
0917-629-1858 or Nick Castro at 0917-629-1851 or 527-3952. This program is brought to you by God, the Word made flesh. Indeed, God is our sponsor.